Ako malupit na malupit. Kasama natin ngayon, Coach Oli. Ba't ba wala ka dito, Coach Oli? Nasaan ka? Kahapon, si Banat Bay, late. Ngayon naman, ikaw wala. Ano nangyayari? Mukhang may reunion. Marami tayong pinagkakaabalahan kasi papunta po tayo ng Amerika sa Biyernes. Ayun. Sana all. Marami tayong inaayos. Bayaran po kasi ako kaya Baka naman, kung sino May nagbabayad pang-travel. sa iyo Sana all. Baka pwede mo, itimbre mo naman. ibulong mo naman kung sino nagbabayad. Kailangan din namin yan. Ayan, so mga Banateros worldwide, nako kayo po ay nandito ngayon sa nanonood sa Kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Mapapanood din po tayo sa ating mga Facebook pages. Yes, Banateros official Facebook page, Boss Dada and Coach Oli Facebook page. Siyempre, Sunshine Media News Channel sa YouTube and rumble.com SMNI News. Ayun. At syempre, meron tayong bisita ngayon dito na poging-pogi na walang iba kundi si Brothers Travelers. Brothers, kamusta Magandang ka? gabi. Welcome. Yan, maraming salamat sa pag-invite sa akin, mga Banateros, ha? Ay, siyempre, alam nyo naman, itong ating palatuntunan ay para sa mga vloggers. Yun. So, Brothers Travelers, saan ka ba nila mapapanood? Well, pwede po nyo akong mapanood sa ating YouTube, Brother Travelers, tuwing umaga 10 o'clock in the morning at 7 o'clock in the evening. Okay. Ano nga yung mga ano mo dito? Anong mga inaasahan mga sa iyong inaasahan? channel? Well, as I said, ang aasahan ho natin, mga kabayan, sa atin hong palatuntunan, kamukha ho ng Banateros, pag tama, palakpakan, pag Mali ay babanatan. sa Brothers Travelers po, kapag tama, suportahan, kapag mali, bigwasan. Naku, Yan. mabigat So parang bumabalik yan si ano ba yun? Tommy Abile. Yun ang Coach Ay, Oli, baka may gusto kang itanong kay Brothers Travelers. Brothers Travelers, kalma lang kalma. Yan, Easy. yan ang tanong ko sa iyo. Easy. Kaya mo bang kumalma? Easy. Almado yan. Easy. Ano yan? Lagi naman. Mapapanood din si Brothers Travelers every Thursday. Co-host siya ni Admar sa Makialam. So bukas, anong oras yung show nyo? 3 o'clock in the afternoon. Kasama ko po si kapartner Admar Villando, Makialam. Yun. So, ayan kanina, napanood nyo naman si Boss Dada nun. Talagang si Boss Dada, ang taong walang pahinga. Walang Dahil pahinga, eh? Galing pa tayo kay Admar. Nandito naman tayo ngayon sa Banatero sa SMNI. Solid na Hindi. solid. Siyempre, live ka muna. Pagkatapos mo mag-live, makialam. Yeah. Tapos nandito, sipag-sipag Ay, talaga. syempre, ganyan. Ayan ang sinasabi nila, para sa bayan. At sa Pilipinas nating mahal. Oo, ayan So, na nga. anyway, So, Brothers Travelers, medyo mainit ngayon itong medyo mainit itong issue ngayon, brothers, dito. So, kasi kami nakapag-react na dito. Pero kayong dalawa, hindi pa kayo nakakapag-react tungkol dyan sa tatakbo yung Dutertres sa Senado at yung si Baste sa 2028. Anong inyong opinion tungkol dito? Ikaw muna, brother. Baka may nakahanda ka na dyan. Okay, ito, mainit na issue. 3 Duterte tatakbo sa Senado. Bakit kaya nagkaganon, na itong mga Duterte biglang sasama sa muli sa 2028 election? You know what? The reason is, ang nakikita ko dito, nakita naman natin na itinutulak ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Hindi po ang Duterte ang gusto sa politika. Ang taong bayan ang may gusto po sa mga Duterte dahil nasubukan na ang kanilang pamumuno. Yun. Di ba, Master Judea? Oo naman. At dugtungan ko rin yung sinasabi mo, no? Ngayon kasi maraming kumukontra, no? Dahil dito sa mga dynasty, political dynasty, yung pamilya na tumatakbo sa politika. Hindi ko maintindihan kung bakit pagka Duterte issue sa kanila. Samantalang dito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, mula lolo hanggang kaapu-apuhan ay nasa politika na. So, hindi ko alam kung bakit pag Duterte, bawal. Wala namang batas na pinagbabawal ang pamilya. Lalo-lalo na kung ang pamilyang yan ay magbibigay ng kasaganaan, kaginhawaan at katahimikan sa buong Pilipinas. So ako, kung tatakbo man yung tatlo na yan, suporta ako. So, suportahan natin yan bilang isang vlogger dahil katulad ng sinabi mo, Brothers Traveler, napatunayan na natin. At gusto natin na yung ginawa nila sa Davao ay gawin nila sa buong Pilipinas dahil napakaganda naman talaga ng Davao. Yung Coach Oli,
Opinion. Sa akin, pagka tinanong at dugtungan ko yung sinabi ni Master Judea, pag tungkol sa dynasty ang nagsabi niyan, hindi nag-iisip yung tao na yun. Kasi tingnan nyo na lang ang Marcos, Aquino, kung sino-sino pa. Kaya ibalik po natin sa kanila yan. Kung talagang kayo ay galit sa dynasty, bakit ngayon lang kayo pumupuyok? Okay. Bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Napakadami dyan. Ito ang dahilan talaga dyan. Takot kayo sa Duterte. Nako, Obvious yun. naman Talagang ang laking balita ang ginawa nitong announcement ni VP Sara. Sobrang laki na ultimo mga bangag vloggers, ultimo mga dilawan, pulawan at kung sino-sino pa, yan ang balita ngayon. Yan po ang lahat ng balita. Kahit po yung mga bayarang media na dati, mainstream media na hindi nagsasalita, ngayon, yan din ang balita. So, ibig sabihin, Coach Oli, nanonood ka sa mga tanso vloggers, nag-speculate sila ngayon. Ayo, Nag-i-speculate sa katunayan, sila. mas madalas ko silang panuorin kaysa sa inyo. Kasi tayo halos pare-parehas lang naman 'Di ba? Magkakaiba lang ng take. Pero pag sa mga bangag vloggers, makikita mo talagang ang daming napipikon, ang daming nagiinit. No, ito ay malaking katunayan Medyo. na napakalakas ng Duterte. Medyo Kasi ano, takot sila. Coach Oli, medyo nagulat ako dyan sa sinabi mo, ha? Kasi usually, ang mga DDS ngayon, nagbubunye. So, kung ikaw ay hindi DDS, mag-speculate ka. I-expose mo yung mga posibleng galawan, tama? Di ba? Ibibisto mo yung mga, kumbaga, Yung tactics. yes, yung Oo. tactic. So, ibig sabihin, kung ang ginagawa ng mga kalaban ng mga vloggers ngayon, ine-expose yung mga posibleng taktika. Or dahilan kung bakit ito in-announce ni VP Sara Duterte. Bakit kaya sa hanay natin may mga nambibisto? Meron ba? Meron Pero anyway, sabi kasi kanina ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Sige. Sabi niya Atty. Trixie Cruz Angeles, wag niyong pangunahan. Yan. Brothers Travelers, ano masasabi mo doon? Well, mas maganda siguro. Tama yung sabi ni Atty. Trixie na huwag pangunahan. Kasi, let us, unahin natin na unang-una, etong, kasi ang nangyayari sa atin, marami ang mga nagbibida-bida. Nako. Marami yan. Ako, Okay. dami Diba? napapansin yan. Oo. Di ba, coach, si coach. Oo. Kapag gusto mo kasi, Boss Ada, Master J, Coach Oli, na gusto mo magbida-bida, marami kang gusto mo, lagi nangunguna At tama, yung sabi ni Atty. Trixie na hayaan natin sila. Yes. Hayaan natin sila sa kanila manggaling, hindi kinakailangan tayo at sa atin manggagaling at pangungunahan ang mga Duterte. Yun. Correct. Dahil sabi Pasensya nga na nila, po, hindi go. ko po kasi napanood pa yun Sino ba yung sinasabihan ni Atty. Trixie na huwag pangunahan? Secret. Secret. Hindi ko alam. Hindi namin kasi siya natanong kung sino. Panuorin ko dapat. Pero maganda yan, huwag pangunahan. Kasi sabi nga nila, if it is indeed a tactic, kailangan pabayaan natin na mag-take its, kumbaga, let it take its course. Kasi minsan, sa sobrang kadaldalan natin, gusto natin magbida-bida, imbis na mapaganda, lalong napapasama. Di ba? Totoo yun, Master Judea. Pero excited ka dun, Brothers Travelers. Dito sa balitang to, excited ka. Of course. Bakit? Ano sa tingin mo ang meron itong mga Duterte na wala ngayon? Bakit parang tila mo ang mga kababayan natin hopeful at talaga naman nabuhayin sila sa ating mga live streams? May mga umiiyak pa daw. May umiiyak talaga namang Nung nawin. malaman nila yung balitang yan. Nawinda nga buong Pilipinas. Brother, baka may ano ka. Kung bakit? Sa tingin mo, sa lugar ba ninyo, nung panahon ni Duterte, kasi ito si Brothers Travelers, taga Pampanga to. O, kamusta ba ang lugar ninyo nung panahon ni PRD? Nung panahon namin, kamukha po nung sinabi ko dito, na unang na-interview ako sa SMNI, nung panahon po ni Tatay Digong, talagang wala hong adik. Talagang naubos ang mga adik. Nakita nyo naman, etong ultimo mo, Master Judea, Bros Dada, Coach Oli, isipin mo ngayon, ultimo yung mga Aita natututo ng mag-adik dahil murang-mura. Bahala niyo. Yes! Oo, napanood ko nga yun. Napanood ko rin sa balita. Oo. Oo. Isipin nyo, kasi nung panahon ni Tatay Digong, takot ang mga adik.
Pero ang panahon natin ngayon, ang mga adik nagkalat na. Yun. Sabi ko nga, nagulat ako kay doon po sa Aita. Ang tawag diyan mga kakulot. Yung mga kulot ng tawag diyan. Ay patawag ng mga baluga, kulot ano. Isipin nyo, sila mismo sa lugar nila dati hindi alam ang adik. Sa sobrang mura ngayon, Coach Oli, Master Judea, Boss Dada, imagine, grabe. So, ibig sabihin, yung dati na walang kamuang-muang sa mga droga-droga na yan, ngayon ay natututo na silang gumamit? Yun ba ibig mong sabihin? Dahil mura na ngayon, ayon sa nakalap nating impormasyon, dahil sobrang mura na. Grabe naman yan no? Kung noong dati, yung mga syudad-syudad at sa mga pamayanan lang ang mga nag-aadik-adik, ngayon pala pati sa kabundukan, nakakarating na ang mga Matindi. pulburo na yan. Talaga naman. Ay, grabe. Well, in terms of brothers travelers, war on drugs sa lugar ninyo. Kasi yung tokhang sa amin kasi ako batang kubaw ako. Ang dami sa amin ng mga adik, yung iba nawala, yung iba tumaba. O sa lugar ba ninyo? Ano ang naging so para sa akin, maganda yung programa ng dating Pangulong Duterte na tokhang yung kanilang war on drugs, yung tokhang. So sa inyo ba? Kamusta ang naging effect noon? Yung experience ho namin, alam ho ng aking mga kaibigan yan, at hindi lang sa Pampanga maging sa Zambales, Olongapo City. Alam ng aking mga kaibigan yan, nung panahon na yon, talagang bukod sa mahal ang mga droga, talagang takot na takot ang taong bayan sa droga. Ito at Boss Dada Master Judea, yung kulungan noon, nagsisiksikan. Ngayon, pinapalabas. Ngayon, maluwag na maluwag. Nako, speaking of war on drugs, kasama po natin ngayon sa kabilang linya si Senator Bato de la Rosa. Siya po ang dating chief ng PNP nung panahon ni PRD. At si Senator Bato po ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order. Tama ba? Ayan, Senator Bato, magandang gabi po sa inyo. Senator, magandang gabi po sa inyo. Nako, nakamute po yata kayo, sir. Magandang gabi sa inyo, mga banateros. Ay, magandang gabi, sir. Boss Dada. Boss Dada, Coach Ole at saka Master Judea. Hello po, sir. At si Brothers Travelers, nandito din Si po, Brothers sir. Travelers po. Pati si Brothers Travelers. Magandang gabi po, Magandang gabi sa inyo. Senator. Nako, sir, pinapatawag po kayo sa Senado, ay sa Kongreso pala, patungkol dito. At balita ko, parang hindi yata kayo pupunta. Ano pong statement nyo dyan? Well, wala problema sa akin. Gusto ko nga sana pumunta pero merong advisory. Yung aking Senate President na hindi na daw ako dapat pumunta dahil nga yung ayaw naming ma-violate yung time-honored and institutionally enshrined the tradition of interparliamentary or inter-chamber courtesy. So, hindi na ako pupunta. Pero, Ang problema ko lang, kapag pupunta si Pangulong Duterte, ay talagang gusto kong samahan. Hindi ko po pwedeng siya lang ang pupunta doon at hindi ko siya samahan. So, yun ang aking problema ngayon kung paano ko i-deal yung sitwasyon na yan. nako po. Sige, Master Judea. Senator, itong issue na ito regarding dito sa AJK, kung matatandaan natin, matagal na po itong inimbestigahan at wala rin pong nangyari sa mga investigasyon. Nagtataka lang po tayo kung bakit ngayon na kayo po ay re-electionista, bigla po kayong kinakaladkad dito sa issue na to. So sa tingin niyo po ba, ano po ba ang opinion ninyo kung bakit po kayo kinakaladkad sa issue na ito ngayon? Wala naman tayo nakita ibang motibo pa dito, no? Kundi talagang gusto lang talaga nila tayong idiin kahit na nakailang investigasyon na yan. Hindi pa nakakulong noon si dating Senador De Lima. Nag-imbestiga na siya dyan. Sa lower house, maraming investigasyon na rin ang ginawa. Tataka ko, after how many years
balik na naman, andito na naman yung investigasyon na ito, pabalik-balik na lang. So sana, if they have the goods, they have the evidence, then open naman yung mga korte natin. Andyan naman, pwede naman sila mag-file anytime. Wala mang problema. Ayun. Pero bakit meron na naman ganung investigasyon? Naawa lang ko sa mga pulis na pabalik-balik dyan, umaharap sa investigasyon, lalong-lalo na yung na-assign sa malayo, no? Taga Mindanao. Mabuti sana kung nililibre nila yung pamasahe sa aeroplano papunta dito para humarap lang sa investigasyon. Kaya, sige lang, as I've said, hindi ako pwede makialam sa trabaho nila. I respect their job on the grounds of interparliamentary courtesy. Hindi rin nila dapat pakialaman yung trabaho namin sa Senado. Kaya hindi ako pwede makikialam sa trabaho nila dyan sa House of Representatives. Brothers Travelers, go. Baka may question ka, brother. Magandang gabi po, Senator Bato de la Rosa, Brothers Travelers po, Dan Chan. Senator, hindi po kaya Yes, itong... brothers. Opo. Senator, ito po kayang isyong ito ay tingin po ninyo ay may kinalaman po ito dito po sa issue ng... kasi nung nakaraan, may sinasabi nila na may ICC issue. I remember nung kayo po ay in-interview po ng mainstream media na sinabi po nyo na kung kamusta na po yung inyo pong kay Ferdinand Bongbong Marcos, kay Presidente, ano po ang sabi nyo, di ba? I remember that, sabi nyo na masaya, okay. So, ito po kaya, itong ginagawa po tungkol sa EJK na to, sirs, about sa ngayon, may konektado po kaya ito sa issue din po na ipinupukol po dyan sa mga taga-ICC po, sir? Well, sigurado may connection yan dahil nga gusto talaga nilang mapukaw yung ICC, no, na pumasok dito at makialam sa ating problema ng ating bansa. Kung meron mang problema, kahit na wala silang jurisdiction at kahit na alam nila fully functioning yung ating criminal justice system, ay gusto pa rin nila pumasok. So, kasama na yan. Kasama na yan sa kanilang pagsusumikap na talagang makakasuhan tayo sa ICC. Coach Oli, Coach may Oli, baka tanong may- ka kay Senator. Magandang gabi, Senator Bato, no? Medyo maiba lang po tayo ng konti ng topic, no? Ito Yes, kasing sorry. pahayag ni VP Sara, narinig ko po sa balita na kayo po ay obviously naman ay natutuwa dahil meron na pong tatlong Duterte na tatakbo pagka-Senado at sila ay makakasama ninyo. Ngayon, kasi marami pong nagsasabi na mga opposition daw sila or nasa kabilang bakod, nasa kabilang parlor, na ang kanilang ay desperado na daw ang mga Duterte at nagkakagulo na kasi dahil iniiwan na ang Duterte at meron pang maanghang na sinabi si Mayor Baste. Ito po ba ay maaayos natin or talagang kasi kailangan natin maging solid, no? So, ano po ba? Nag-usap na po ba kayo or anong pwedeng malaman namin tungkol dito sa sinabi ni BP Sara? Kung yung ibig mong sabihin dyan is yung sinabi ni Mayor Baste tungkol sa pananahimik ni Senator Bongo, yan ba yung gusto Yes mong- po. Yes po, Senator Bato. Tsaka yung pinakabuong nito, anong epekto nito dito sa pagtakbo ng ninyo sa kanila? Yung pagsasama ng mga DDS, mga supporters ng Duterte. Well, sa tingin ko positive yan on our part. Dahil nga kaming dalawa ni Senator Bongo ay we are ready to wage guerrilla tactic, no, guerrilla style of campaigning dahil hindi kami administration candidate, hindi rin kami opposition, parang nasa gitna kami. So yung malungkot yung aming magiging campaign trail. But kung andyan yung tatlong Duterte at saka tutuloy pa si Philip Salvador, kung matutuloy niya yung balak niya, so magiging 6 kami, so sasaya yung aming campaign trail at mabuboost yung aming tsansa dahil nga nandyan na yung tatak ng Duterte na kasama namin sa aming pangangampanya. So, favorably po yan sa amin, yung kanilang pagtakbo. It will help a lot. It will help a lot, lalo na sa kampanya dahil alam naman natin
na si President Duterte ay hinahanap-hanap talaga ng ating mga kababayan Pilipino hanggang ngayon. Ay hinahanap-hanap niya yun. Tsaka yung Duterte brand of leadership ay talagang hinahanap ng ating mga kababayan. Gustong-gusto nilang kung pwede lang ibalik sa pagiging Pangulo si Pangulong Duterte, ay yan ang gusto ng mga kababayan natin. So, kung magkasama kami, ay malaking boost yan sa aming chances. Naku, Senator. Senator Bato, pasensya sa sa tanong kasi Yes. alam naman natin yung nangyari, no? So, eto ba napag-usapan na or mabubuo pa, maayos at makakatakbo ng United etong mga DDS? Well, kailangan talagang mag-unite kami, no? Mas maganda yung nagkakaisa kami. Ayun namang medyo tampuhan, medyo internal matter lang yan. Pwede naman yan pag-uusapan. So far, hindi pa kami nakauwi ng Davao. Ewan ko si Senator Bongo kung nakauwi na. Baka nag-usap na sila pero hindi ko pa alam kung ano nangyari. Kung nag-usap sila pero hopefully mapag-usapan yan. Yung mga bagay na yan. We can sort things out para we remain united. Hindi kami magkakahiwa-hiwalay. Ayan, Senator Bato, naku, medyo may clue doon sa binitawan ni Senator Bato. May clue, Kasi 6 lang kayong tatakbo, 3, tapos kayong 3 nila, Senator Bongo. ni Ipe. Si So, Ipe. parang merong isang hindi kayo na isama dun sa bilang. Pero hindi na natin masyadong yan, pupuntahan yan dahil nasa sa inyo na yan, malalaman na lang natin yan sa future Sa kung mga sino darating yung na hindi panahon. nyo kasama, na dati nyong kasama. But anyway, sir, grab ko na din yung opportunity since nandito na rin po kayo. Marami po sa mga taga Davao ang talaga namang hinihintay yung inyong opinion patungkol sa mga nangyayari ngayon dyan sa Davao. Unang-una na po itong recent na pagsiserve po ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ compound, and itong mga napakaraming checkpoints at napakaraming mga armadong pulis na ipinadala po dyan. Sa inyo pong opinion bilang dating hepe ng PNP, ito po bang pagsisilbi ng warrant of arrest sa KOJC compounds ay OA or tama lang? Well, Boss Dada, nakita naman natin yung mga video, no? Yung mga pangyayari. But then again, I hope maintindihan nyo ako kasi nag-file ng resolution si Senator Robin Hood Padilla na imbestigahan yung raid na nangyari doon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. And ito i-refer sa aking komite. So sana intindihan niyo ako kung hindi muna ako magkomento hangga't hindi ako makapagkandak matapos yung investigasyon na Nako. gagawin ko pagbalik ng aming sesyon. Okay. So hindi muna Napakaganda sa niya. komento diyan. Ay, napakaganda po. At least ngayon, yung ating investigation. yes, at least ngayon, sir, naiintindihan at maintindihan na ng tao kung bakit hindi kayo nagbibigay ng inyong opinion. Yun. Thank you very much, sir. Master Judea. So, hintayin na lang po muna natin yung kung anong mga susunod na kabanata dito. Pero balik po tayo, sir, doon sa nangyayari po sa inyo na pangangaladkad sa inyo dito sa issue ng war on drugs. Since kayo po, Senator Bato de la Rosa, ay re-electionist, hindi po ba kayo pinanghihinaan ng loob na ginaganito kayo ng ibang mga politiko, ginagamit itong war on drugs para dikdikin kayo at siguro gusto kayong matalo sa susunod sa susunod yung pagtakbo. Hindi po ba kayo pinanghihinaan ng loob dito? Hindi po ko napanghinaan ng loob, no, Master, dahil alam ko mas maraming Pilipino ang masaya sa ginawa nating war on drugs. So, hindi pa ako nanghihinayang dahil alam ko naman kung sino yung hindi talaga bubuto sa atin. Kahit na hindi nila banggitin yung issue na yan, hindi naman talaga bubuto sa atin yan, yung mga tao na yan. So, alam ko mas marami ang masaya kahit na mag-survey ka. Mas maraming Pilipino ang masaya dahil sa ginawa nating war on drugs. So, ibig sabihin, nung unang pagtakbo ko pa lang, kung hindi maganda yung war on drugs natin, sigurado hindi ako mananalo. Tama. Kung, Correct. Tama masama po. yung ginawa natin. Oo. Pero nagustuhan ng taong bayan yung war on drugs, kaya tayo natulungan na
na naging number 5 tayo sa out of the 12, no? Winning 12, number 5 tayo. So pinalad tayo dahil sa ginawa nating war on drugs. Yun. Suportado tayo ng taong bayan. Yun. Kahit anong pandidikdik nila ngayon dyan, that's really immaterial as far as I'm concerned. Hindi ako nagyabang, pero honest lang talaga ako. Dahil lahat ng tao na nakikita ko, nakausap ko, hanggang ngayon, anong year pa ba yun? Sinimula natin, 2016. Pero hanggang ngayon, pag may makita akong tao, nagsasabi pa rin, Sir, sana ibalik ninyo yung war on drugs, sir. Yun. Kasi talagang bumalik na naman yung problema sa droga sa aming barangay. Sabi ko, hindi na po kami sa Malacanang, nasa Senado na po ako. Hanggang paggawa lang ako ng batas nito ngayon, hindi na ako sa implementasyon ng anti-drug program, no? Hindi na ako sa executive. Alright. Sa legislatura na po ako. So, gagawin ko na lang yung makakaya ko bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs para yung aking oversight function over PDEA and PNP and other law enforcement agencies ay magagampanan ko para yung war on drugs, yung anti-drug campaign sana ng present administration ay mamumonitor ko. Okay, very well said, Senator Bato. At meron din po katanungan yung kasama natin dito, si Brothers Travelers. Brother? Yes, Senator. Magandang gabi po ulit sa inyo. Yes, po. Senator, marami po kasi ang mga nagtatanong sa atin regarding po dito sa isyong ito. Ito daw ho yung kwentong bitin about po doon sa naiwan ng nakaraang in aid of legislation in motu proprio. Yun pong PDEA link. Marami po kasi ang nagtatanong, Senator, kung magkakaroon pa po ba ng investigasyon diyan po sa pagbubukas po ng session po ninyo, sir. Well, ang hindi na lang natin nakausap ay yung si Kumar, no? Kumar. Sabi ko, kung meron siyang, kung pwede siya magsabit ng affidavit, at yun na lang gagawin kong basis para sa aking committee report. Pasensya na po sa ating mga kasama na talagang gustong idiin yung kasalukuyang Pangulo. I'm very sorry. Sa ngayon, a mere information and unvalidated information at that ay hindi po natin talagang mapipin down yung tao na nasa laman ng informasyon na yan. So hanggang dyan lang tayo kasi ang ating purpose ng investigation is in aid of legislation patungkol dyan sa mga PDEA leaks, yung leakage na hindi natin dapat mangyari yung mga classified documents ay malilik at mapupunta sa mga kalaban natin, kawawa ang ating bansa. So yan po ang ating pinaka purpose ng investigation. So yan po ang status ngayon. Yung kay Kumar na lang na statement, hinihingan ko na lang siya ng affidavit para isama ko doon sa committee report natin. Ay, okay po. Nako, maraming salamat. Coach Oli, final question for Senator Bato kasi meron pa siyang isang interview. Oo, siguro hindi ko na matanong si Senator Bato kasi meron pa siyang gagawin after nito. But I congratulate you kasi gustong-gusto ko yung nadinig ko po sa inyo na iimbestigahan itong nangyari sa KOJC at syempre yung ating advokasya na gustong-gusto ko po yung war on drugs. Sana magtuloy-tuloy yan at hindi ko alam kung nasa legislative kayo at ano pang pwedeng ituloy niyan but umaasa kami at gusto ko lang parating na maraming salamat. Tuloy po natin yung laban tungkol dyan sa mga adik na yan. Salamat po, Senator Bato. Ayun. Salamat, Coach Oli. Yes. Boss Dada. Senator Bato. Master, at si Igman. Yes, Senator Bato, hingan ko kayo ng final na message natin para sa mga nanonood. Pero ayun nga, again, maraming salamat sa ginawa niyo para sa bayan dahil napakaganda talaga ng inyong war on drugs. Besides, si Leila de Lima ay nakalaya na po dahil na-acquit na siya, meaning to say, gumagana po ang ating hustisya dito sa Pilipinas. Therefore, ano po yan? Manifestation po yan na hindi kailangan ng ICC dito na manghimasok sa issues na pang domestic sa Pilipinas. Tama po. O final message. Final message sa mga nanonood, sir. Sa ating mga kababayan na again
andito lang tayo. Si Senator Bato ay ipapatuloy lang natin yung ating papel sa Senado. Nasa legislation na tayo. Yung war on drugs talaga gusto natin ipagpatuloy, pero ipagpatuloy ko yan dito sa aking oversight function over the PNP at saka sa PDEA and other law enforcement agencies. Talagang ang executive branch of government talaga ang merong hawak dyan sa ngayon. Hindi po talaga natin may separation of powers tayo, ang ehekutibo at saka yung legislatura. So, yun lang po, aasahan ninyo na tuloy natin yan, yung pagbumonitor sa kanilang trabaho at andyan lang po tayo at dasal po tayo na sana walang darating na giyera dito sa ating bansa. Lalo na sa West Philippines na yan. I tell you, whether tulungan tayo ng Amerikano or hindi, talo pa rin tayo sa pagdating sa giyera. So sana hindi tayo hantong dyan sa giyera. Kahit gaano kabilis ang motor natin, Senator, aabutan tayo niyan. Kailan po ba tayo magmumotor ang Banateros kasama si Senator Bato? Oo. At kailan tayo Sabihan mag-ihaw-ihaw niyo din ako, natin? sugba-sugba tayo. Sugba-sugba tayo. Ayan. Tapos ng motor. Thank you very Kaya tayo much. doon sa may dito sa may Tagaytay, medyo malamig, masarap doon magsugba-sugba. Ayan. Yun. Ayan. Salamat po again, Senator Bato de la Salamat. Rosa, Republic Thank you, of the thank you. Philippines Senator. Maraming Maraming salamat. salamat po, Senator. Maraming salamat, sa inyong serbisyo. Senator. Salamat po. Nako, napakamalaman. Halos lahat natanong natin. Siguro naman, wala na kayong reklamo. Kasi, di ba, sinasabi nyo na si Senator Bato, Senator Tahimik Bongo, din. nananahimik. So, ito, nasabi naman na nila lahat, na banggit naman niya, itong sa KOJC, importante talaga na malaman natin yun, gawa ng, bilang isang dating PNP chief. Pero alam mo, kung mapupunta to sa kanyang, sa kanyang komite, Oo. Naku, maganda to kasi maganda nga, to. dahil nga siya ay dating PNP chief, alam niya kung ano yung protocol. alam niyo kung tama. So at actually, ano yung mali. na-excite ako doon. Na-excite ako doon. Coach Oli, anong opinion mo doon sa pag-imbestiga ni Senator Bato dito sa KOJCC? Sa pag-iimbestiga ni Senator Bato, wala naman. Pero mas natutuwa ako sa Zoom. Kasi ang laki-laki ko, ang laki-laki ko dyan. Ang laki ko pala Coach dyan, Oli, no? Mas okay, no? Coach Oli, medyo naging emotional ka kanina doon sa message mo kay Senator Bato, no? Pero actually ako, naramdaman ko rin yon. Kasi iba pala talaga pagkausap mo si Senator Bato ng harapan, mararamdaman mo lalo talaga yung kanyang, Naiintindihan mo eh. yung kanyang pagpupursigi na maayos talaga yung ating bayan. Ano? At least na maliwanag na, no? Maliwanag na kaya siya hindi umiimik. Tama naman, kasi iimbestigahan na. Yun. At very, very good news na naman. Ako, grabe. Sunod-sunod ang Talagang good news, Ang dami, ano? sunod-sunod ang magandang Good news, balita. Tama. Oo, Brothers Travelers, first time mo nakausap si Senator Bato at ang ganda nung tanong mo. Kasi yung PDEA leaks, napakaganda nun. Marami nag-aantay dun. Ano masasabi mo? Actually, sabi ko nga, mga kababayan, sa YouTube channel po natin, sa mga comment section, nakikita po natin ano ba ang ginagawa ni Senator Bato de Rosa regarding dito sa PDEA leaks. So, ayan, maliwanag. Sinagot tayo po ni Senator Bato de la Rosa. Kaya lang hindi ko lang na-follow up yung question ko kay Senator kanina na kung paano at kailan at papaano ba kasi automatic maglalabas sila ng reso dyan yung resolution ng mga Senate. So, yung ba'y masasaksihan ba ng ating mga kababayan na, like for example, etong si Risa Hontiveros, Dalawa di ba? kasi to Brothers Travelers Pinagsabay kasi nila yan. Yaang yung tonelada na naging 1.2 na lang. sa Alitagtag, Sa Alitagtag Batangas. at saka yung magkasabay kasi yan So, sabi naman nila, yung di ba nag-exclusive sila, executive pala doon sa isang kaso. So, hindi natin alam kung yung resolution na lalabas is magkasama. Pero nagtataka ako, mukhang namatay na yung issue ng Alitagtag. Yes, Wala na exactly. yung Baka driver. natagtag na. Yung driver. Kasi habang to natatagtag kasi yan, nalalaglag yun. Nababawasan no? Nababawasan. Dating 2 tonelada, naging 1.2 na lang. Baka nakatalon yung driver. Di ba, huwag ka mag-alala, Brothers Travelers. Marami pa tayong pagkakataon para makausap yan si Senator Bato de la Rosa. Ano pa naman kumbaga, una pa lang naman ng iyong pagbisita at sigurado madadagdagan. Masusundan pa yan. Anyway, so mayroong kasi di ba sabi ni Senator Bato de la Rosa, 5
tatlo, dalawa sila ni Philip ni Bongo, tapos isa Philip si Ipe. Salvador. Oo. So may 6 sila. May isang nawawala. Isang nawawala. Sino kaya Si yun? Tolentino. Ba't nawawala? Alam ko kasama nila yun sa partido. Kasama sa partido, pero yun nga rin ang pinagkainan Nadulas ko si kanina. nadulas si Senator. Senator Bato, ha? O kung baka nakalimutan lang naman. baka nawala sa bilang. Oo, baka sa nawala sa bilang. Bali mo, nagka-amnesia. Hindi, pero nung tinanong natin, medyo natawa siya eh. Natawa siya eh. Iba yung reaction ng mukha niya eh. Iba yung registro ng mukha niya. Kaya doon pa lang alam mo na kung ano na nangyari. But anyway, abangan natin sa mga susunod na araw. Hayaan natin sila magsabi. Kasi hindi naman tayo bida-bida. Coach Oli, nga pala. Oh. Kumusta? Masyado ka nare-relax dyan, baka makatulog ka eh. Kaya kailangan kitang tanungin, ha? O, kasi, di ba, yung sinabi ni Senator Bato, hindi ako pupunta dyan dahil mag-overlap yung kanilang function. Ngayon, sabi niya, ang problema ko, kung darating or aatin si PRRD, baka mapilitan siyang samahan si PRD. Isang indikasyon din talaga yan na ito si Senator Bato, di niya iwanan talaga si PRD. Pero Coach Oli, pakidoktungan nga yan. Baka makatulog ka. Alam nyo, para sa akin, hindi aatin si PRRD. Bagamat hindi ko naman siya nakakausap, baka sabihin galing-galingan tayo, no? Pero I don't think aatin si PRRD, kaya hindi kailangan samahan ni Senator Bato kasi abogado si PRRD. Kung may problema at may kaso si PRRD, haharapin niya to sa lahat ng husgado, hindi sa kamara. Gagawin nyo ng grandstanding yan eh. So, paulit-ulit na yan. Iimbestigahan sa Senado, iimbestigahan sa Kongreso, etc. Wala naman nangyayari. Magdemanda kayo, dalhin nyo sa korte, sigurado ko haharapin niya ni PRRD. Wala nang kamara-kamara, itigil nyo na yun. Sa akin naman, hindi naman sila obligated, hindi naman sila obligado na pumunta dyan. Pupunta sila kung gusto nila pumunta, hindi naman sila pipilitin kung ayaw nilang pumunta. So para sa akin, ganun. Huwag na lang din siguro talaga pumunta si PRRD kasi gagamitin nila yung pagkakataon yan para ipahiya si PRRD or ipahiya si Senator Bato de la Rosa, which is hindi naman tama. Parang sabi naman yata Kasi dati, masingit ko lang saglit, ha? Go. Meron ako nadinig na pastor na nagbibida-biday na kailangan daw mag-explain ni PRRD kasi sa madaming nagrereklamo patungkol sa kanya. Marami raw EGK. Hindi. Doon mo dalhin sa korte. Tama. Doon mag-i-explain si PRRD. Kasi walang masusolusyonan yan. Walang masusolusyonan yan. Kasi kita mo, yung kay Leila de Lima, dinala sa korte. Kita mo ngayon, acquitted na. Acquitted di ba? na, di ba? So it means, bakit kasi, brothers, sige. Boss Dada, simple lang ho yan, mga kababayan. Alam natin, nagagamit sa politika, etong, nakita nyo naman, anong gagawin dyan? After ba inimbestigahan dyan sa Kamara, sa Senado, whatever yan, anong nangyayari dyan? Wala naman. Tama yung sabi ni Coach, ang gawin lang nila is, mag-file sila ng kaso, punta sila sa Department of Justice, sa Prosecutor's Office, at doon, sasagutin sila ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero dito, ang nakikita ko dito, kung bakit gustong-gusto nilang papuntahin Yung mga best friend mo. Yes. Ito, lalong-lalo na yung mga... Kalma. Pwede ba? Easy. Pangalan na lang. Pangalan. Wag na pangalanan. Baka... sa channel ko, bibirahin ko to. Pero... nakita nyo naman kung anong gustong mangyari dyan para sumikat sila at magamit si tatay. Yun ang totoo. Makagante. Makagante. Pero sa tingin ko naman, matalino yung Pangulo natin, yung si PRRD. Hindi yan basta-basta magpapagamit. At bago nila magamit yan, sila muna gagamitin yan. Ito, Boss Dada, singit ko lang ilang beses nilang tinawag si former President Rodrigo Roa Duterte. Prosecutor's Office sa Quezon City. Sumipot ba si Tatay Digong? Dismiss ang kaso. Remember? Matalino yan. Nakita nyo, ang gusto lang nila is, may isang Duterte, napatawag natin sa Kongreso. May isang Duterte, napatawag natin, na imbestigahan natin dito. Dating presidente pa, no? Yes. Dating presidente pa, no? Propaganda lang naman huyan, mga kabayan. Wala. At saka, alam na ni PRRD kung anong gagawin niya dyan. Exactly. Napakatagal na fiscal niyan Hindi yan basta-basta magpapa-under o magpapauto na lang sa mga utu-utu din.
Na itong mga nang-uuto ngayon, sila yung mga uto-uto. Alam naman natin yung agenda talaga niya, no? Ng Makabayan Black eh. Diretsuhin na natin. Gumawa sila ng gawa-gawang kaso ng grave threat. Gusto talaga nilang makaganti kay PRRD. Gusto nilang hiyain dyan. Dahil alam naman natin, pag umaten ka dyan, silang mayroong control. Yes or no lang ang pwede mong isagot. Diba? So ito na yung pagkakataon nila kung pupunta dyan si PRD. Ito na yung pagkakataon nila para makabawi. Yun, correct. Boss Dada, at speaking of Kamatayan Black, itong tinatawag na Makabayan Black, kamusta na kaya yung kaso dito ng dating, itong congresswoman na to na, pangalan natin, no? Alam ko di si Franz Castro, di ba? Na, alam ko, kinasuhan to sa Talaingod, ano? Alam mo, dito nakilala si Brothers Travelers, mga bossing. Si Brothers Travelers nakilala dito dahil solo siyang nakipagsigawan sa mga aktivista na mga kaalyado nitong si Congresswoman Franz Castro noong siya ay nag-file ng kaso. Nag-serve ng kay PRRD. So nakita natin si Brothers Travelers talaga naman lintik, kaliwat kan. Doon talaga siya doon siya nakilala. Doon siya nag-boom talaga. Kaya alam niya yan yung tungkol dyan. But dyan sa kaso na yan, mas maraming mga kaso na priority. Basta pag ang sapul, Duterte, yun ang inuuna. Yun ang uunahin. Nagtataka nga ako, Boss Dada, pag pinag-uusapan yung mga CPP, NPA, actually, nauna pa yan. Nauna pang mabuksan yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy kesa dyan. Samantalang yung kaso na yan, mainit na mainit noon yun. Oo. Yun nga ang tinatanong natin. Kamusta na kaya ang kaso dito sa, alam ko, Tagum ito Tagum ho ito. Davao. Talaingod ba yun? Talaingod. Kumakatok lang ho kami. At inaalam ho natin kung kamusta na po ang kaso na yan. Malay mo naman, ma-interview natin si Congresswoman Franz Castro balang araw. Malay natin, di ba? Pero basta pagka na-interview natin yan, huwag natin masyadong pakita si Coach Oli. Baka ma-inlove kay Coach Oli. Si Coach Yami pa naman, talaga naman. Coach Oli, ano suot mo pang baba? Kilabot pa naman si Coach Oli ng mga matatanda. Sorry. Sobra naman yung kilabot ng matatanda. Sobra na. Joke lang yun, no ka ba? Si Coach Oli, talaga namang simpatiko. Ito talaga yung mga nilalapitan ng mga dyan sa kahit saan magpunta. Kala mo, mga langaw na sinusundan si Coach Oli. Pugi-pugi kasi ni Coach Oli. Pugi-pugi. Pero hindi lang hindi lang naman si Franz Castro may kaso na ganyan. Parang ang alam ko, di ba, na-question din si Senator Risa Ontiveros sa witness tampering. Yun. Wala na rin yun. Tahimik Wala na rin yun. Diba? Hindi nga natin malaman kung ano ba yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Kasi parang sa feeling ko nagtatakipan sila Di ba? Kung saan sila makakakuha or kung ano pa kikinabangan nila, doon sila nakapaling. Parang ganun. Mismo. Boss Dada, Sige. Ito observation ko lang, personal opinion ko to. Kasi nung pinag-aralan ko mabuti to, way back 1986, balikan natin ito. Maganda tong topic na to Way back 1986. Ano ni Coach Oli yan? Ilang taong ka na nun, Coach Oli? 1986. Nagliligawan pa lang yung tatay ko nun Wala pa. Hindi pa pinapanganak si Coach Oli. Okay. Millennial. Millennial pa lang si Coach Oli. Ituloy ko lang. Tuloy mo na. Kasi ito, ang observation ko dito, hindi ba ang nagpatalsik sa administrasyong Marcos, yung matanda, mga Liberal Party at yung mga Amerikano? Ngayon, sa madaling salita, kung babalikan natin ngayon, parang ang naging kakampi ngayon ng administrasyong ito, yung kano na nagpatalsik sa tatay niya nung panahon ng dekada 80. Kaya ito yung pag-a-analyze ko dito, hindi kaya itong administrasyong ito may trauma? Hindi. Trauma o iniisip niya kasi yung nangyari nung nakaraan sa tatay niya. Ayaw niya nang maulit. Maulit sa kanya. Kaya, yes. Hindi ang anti-media Tama, may maganda punto May punto rin siya. Pero may mga lumulutang din ng mga impormasyon na ang dahilan daw di umano nito ay yung mga nakatagong, mga bare-baretang kayamanan. At yung kaso sa US. Yun yung sinasabi nilang Talyano Gulbayan. Yung, na ginamit ng mga
Mga vloggers. vloggers na pampropaganda. Pambudol. Oo. Eh, Yun. Coach Oli, usapang Budol ano ka? to, usapang Talyano. martial law. Alam na, panahon mo talaga yan eh. Wala kami maibigay talaga na update tungkol yung Coach Oli. Kamusta ba nung panahon nyo ng martial law? Huwag ka naman kunyari na, doon ka talaga nang galing. Eh, di naman halata sa face mo eh. Kwento mo na, nung Marshall baby to eh. Wala pa naman. Pamira naman kayo. Hindi pa natin inaabot yun. Joke lang. Ito sabi ni Virginia Gregorio, hindi ko maintindihan mga sir kung gumagana ang hustisya sa ating bansa. Dapat hindi napawalang sala si Sabaquin. Sino ba si Sabaquin? Kayo talaga. Sana nakakulong pa. Katulad na ngayon, walang gagawing magaling. Nako. Grabe naman ang mga comment. Grabe naman kayo si Sabaquin. Hindi naman. Ano lang. Boss Dada, matanong ko lang. Ito, masingit ko lang ito magandang usapan to eh. Pagka may mga nangyayari tungkol sa mga kabataan, may nangyayari ho na sa mga kababaihan, ang human rights laging nandiyan, bibilis eh. Ngayon. Nagtataka ako, mukhang tahimik ang human rights dito sa usaping paglusob ng mga Yes. yung mga SAF at saka si IDG diyan Actually. sa Kingdom of Jesus Christ. Ano masabi niyo rito? Boss Good Dada? observation. Actually, hindi lang Commission on Human Rights ang tahimik. Even Malacanang. Tahimik din talaga. dito. Wala silang statement tungkol dito. Actually, kahit sa West Philippine Sea, yung nangyaring misunderstanding, miscommunication, wala din yung ating presidente, wala din statement. Ito nga ang nakakatawa. So, Boss yung Dada. Commission on Human Rights, Master Judea, ewan ko, sinong talaga dyan, nagpapatakbo dyan. Hindi ko alam eh. Baka puro commission na lang yan nandyan eh. Ito nga ang nakakatawa mga kababayan. Kasi yung presidente natin, walang say doon sa pag-resign ni BP Sara. Walang say sa KOJC. Walang say dyan sa West Philippine Sea. Ang lagi natin naririnig yung speaker. Oo. Parang sa akin eh, yun ang presidente ata. Kaya nga, Coach Oli yung speaker natin. Yung speaker natin laging siya salita. Nung tinanong tungkol sa bigas, meron siyang statement kung paano tutugunan ang gutom sa pagkukulang sa bigas. Trabaho ng presidente yun Kaya nga. kasi ang trabaho ng Congress is Hindi kasi gumalakas ng batas. magiging prime minister yan. Ay, ganun. Malapit na, ganun? Prediction mo ba yan? Malapit Prediction na yan. mo? oo. Malapit na. Ibang klase ang analysis mo, Coach Oli, Talagang Matindi, alam nyo, maraming connection to si Coach Oli. Wag yung gaganyan-ganyan si Coach Oli. Alam mo, ang daming bashers ngayon, nakakabasa ako ngayon nandito ako sa Zoom eh. Ang daming bashers. Pero Meron talaga ba? ba? Alam mo naman, syempre pag banateros, kailangan may bashers. Kasi pag walang bashers, ibig sabihin ng banateros. Pero okay lang yun hindi na kasi alam nyo, epektibo. Yan. yung sinabi ni BP Sara, ang daming ang nagalit dyan. Ang daming, katulad nitong topic sila ng dilawan, pulawan, bangag vloggers, itong pronouncement ni BP Sara. So, okay lang yan. Kasama yan. Enjoy dyan lang kayo sa baba. So, ibig sabihin, Dito Coach lang kami Oli, sa taas. Coach Oli, ibig sabihin, buhay na buhay ngayon. Yung may pagkakakitaan ngayon, yung mga business Oo, na may content yung mga na naman dilawan. sila. Sabi nila. Pero meron sila. Ang ganda nung... Sige, go. Wala naman sila maitatapik kay Tamba eh. Anong magagandang itatapik nila kay Tamba? Wala. O, di ba? ayun Patay na. ang views doon eh. Dito sila sa mga Duterte. Ang ganda ng sinabi ng sa YouTube ni Heidi Sacro. Kasi napatingin ako sa comment. Akala ko, puro basher. Meron din pala maganda Ano sinabi. sabi? Paano po hindi mananahimik silang may kagagawan sa KOJCC? Grabe naman Ayun, itong mga. grabe. Talaga itong maiinit talaga mga banateros viewers Ibang klase. Pero ayan nga, speaking of tambaloslos, grabe no? Ginawa mo ng lahat. Bagsak ka pa rin. Nakakahiya yun. Sabi ko nga, sino kaya ang mga sino kaya ang PR team netong mga to? Hindi ko nga alam kasi yung mga vlogger na kinukuha niya parang matatawa ka na lang. Oo, Kasi no? yung mga, may narinig tayo, ikaw ba yung nagpalabas nun? Ikaw yun. Hindi ako si Jay Guevara. Ikaw, Kinuha ko lang kay Jay Guevara yun. Narinig mo, kitang, wala tayong ibang gagawin. Ipagtatanggol lang natin si Speaker Martin Romualdez. Bakit may pagtatanggol? Ano Pero sinabi ni sinabi ni Speaker, namimiss na niya si Inday Sara at I wish her all the best. Wow, ang plastic Ay, grabe No? Sabi nga ni ni
ni Madam Trixie, yun daw pinaglagyan ng bigas. Sakto daw na doon nakalagay yung pangalan Nino? na Romualdez Rice. Romualdez Rice. Kasi yung pinaglagyan ng bigas, plastic. Ay, Hindi ako may sabi nun. Sakto, Inano ko lang. Nakuha ko rin lang yung kay Atty. Trixie. Kinote lang natin si Atty. Trixie. Basahin mo to galing kay Rose. Ito sabi ni Rose Mod, no? Si Ontiveros silent sa mga nangyayari sa panghaharas sa mga babae at sa mga bata sa KOJC. Sana magsalita si Ontiveros. Hoy, Ontiveros, bakit tahimik ka? Yun ang sinasabi ni Brothers Travelers kanina pa. Yun sana yung pang follow-up question niya. Brothers, manawagan ka. Hindi, actually, ito. Kahit sa channel ko, nananawagan ho ako eh. Pagdating ho sa mga kababaihan, yung mga kabataan, ang bilis ho ng in aid of legislation na motor yun, itong si Risa Hontiveros. Ito mga kabataan, kababaihan, ang mga nandiyan dyan, na nasaktan, nandiyan dyan ang video. Wala namang ginagawa itong si Senator Hontiveros. Wala naman kasi siyang pakikinabangan dyan eh. Okay. Ay, Ito. Ngayon, ito hindi fake news yan, Hindi kamukha nitong mga to, kamukha nung pinuntahan po namin dyan sa Prayer Mountain ba yun? No. Glory Mountain. Na 2 beses po kami nakapunta. Talagang hinanap namin yun, na Boss Dada, hinanap namin yung mansyon. Bakit wala akong makitang mansyon doon? Easy. Hindi, ito na pinapakita ko lang ho yung totoo. Baka sabihin, dalakapunta kayo doon. Hindi, kaya pupunta po kami ron para magsiyasat. Kaya nga tayo nagpunta eh. Yes. Para makita eh. Ngayon, ako nananawagan ako kay Senator Risa Hontiveros. Nananawagan na ako. Ipatawag ka doon? Ipatawag ka doon? Hindi, siyang... Interview mo. Yes! Gusto kong Ikaw sumagot ang siya. pinapatawag ni Brothers Travelers. Karapatan natin ito eh. Karapatan natin ito. Karapatan natin ito. Baliktad ang Banateros. Ikaw ang ipapatawag namin. Hindi ikaw ang papatawag. Teka, Boss Dada. Ano ba trabaho ng mga to? Ang trabaho ng mga to, silbidera ng mga bayan. Yun. Ng tao bayan. Ang trabaho niya maglingkod sa Ganun atin. ba? Oo. Akala ko iba na eh. Baka iba na ho ngayon, na sila na ho baliktad na yung mga nandoon na elected natin, sila ho yung pagsisilbihan natin. Parang ganun ang nangyayari nga ngayon. Pero ang ganda. Ikaw, Coach Oli, kailan mo ipapatawag? Sinong gusto mo ipatawag kung sakaling magpapatawag Actually, ka? kanina, gusto kong itanong yan. Medyo kapos na tayo sa oras. Yan sana itatanong ko kay Senator Bato eh. Kasi kung ipapaimbestigahan niya itong nangyari sa KOJC, dapat paimbestigahan din ito ni Risa Hontiveros, ni Senator, no? Pero kinapos na eh. Pero sa tingin ko, dapat ipakita ni Senator Risa na hindi siya double standard. Correct. Kailangan paimbestigahan din yan. Hindi, feeling ko naman, Coach Oli, in-offer ni Senator Bato kasi sabi naman niya, di ba? Parang kino-call out niya si Senator Risa Hontiveros. Siguro palagay ko na gano'n yun. Tawag doon. Yung Manhid lang nag-request, talaga. palagay ko nag-request naman yun siya. Kasi kay Senator Bato, nag-request siya na i-inquire itong na to eh. So, kay OJC Siege. Pero ang tanong, yung Senate President, kasi ang may say niyan is yung Senate President. Whether i-approve niya yun, dahil baka sabihin, wag na yan, meron tayong mga priority na mga issues na dapat natin. So, yun ang problema natin. So, aside from Risa Hontiveros, manawagan tayo sa Senate President. Senate President, baka naman. Say cheese! Sinabi ni Senator Bato ba? Sinabi ni Senator Bato. Pero hindi, kasi alam mo maganda yung ginawa ni Senator Robin eh. Nilabas niya sa media yung hamon niya kay Senator Risa. Sana ganun din para ma-pressure to kasi alam mo very sensitive ba yun? mga to kaya hindi kasi mahilig yan sa media time eh. Okay. Kaya nga niya ginagawa Kaya yung lang, media Coach time. Oli, sa SMNI lang lumabas. Alam mo naman. Oo, nakablock sa kanila SMNI. Oo, ang pinanonooran lang ng mga tolongges na yan, yung Yung ibang, Hindi, meron magsusumbong yan. Kung sa mga vlogger nga, may nagsusumbong sa kabila eh. may spy, no? May spy yan. But anyway, ang kagandahan naman dito, nag-aano naman si Senator Bato, okay? Gumagawa naman siya ng paraan at sana matuloy. Kasi kawawa naman itong mga taga-KOJC. Hindi naman dapat ganyan, di ba? Madami talagang mga Pilipino na nag-aantay nung sagot nila. And at least ngayon, mas malinaw
na the reason why hindi siya nagsasalita is posibleng mapunta to sa kanya, magmumukha siyang bias pagka Correct. nag-statement siya. Si Senator Go na lang talaga ang wala pang dahilan. Iyon. Maganda yung dahilan ni Senator Bato eh. Pero si Senator Go ang wala pang dahilan. Pero ito may isang natapig ako na si Senator Bato at si Mayor Baste ay nagkausap na. Medyo Bisaya nga lang yung karamihan sa kanila pag-uusap. Pero narinig ko, nag-istorya na sila. Nag-istorya. Pero Istoryahin na. oo, hindi na pinahaba ni Mayor Baste yung pagpapaliwanag. Pero Si at least, Senator Bongo at... nag-usap na. nag-usap na. Nag-usap Okay, that's na good. sila. Nag-usap na. That's Kaya- well and good. Well, again, sabi ko nga sa inyo, pipilitin nilang sirain ang mga Duterte from the inside. Correct. So, wag tayong masyadong magpapadala sa ating mga emosyon. Yeah, tama. Kailangan maging objective tayo at lagi nating iisipin na yan, magkakasama yan. Correct. Mula simula hanggang dulo. Hindi yan mag-iiwanan. Hindi naman yan katulad ng mga dilawan, hindi katulad yan ng mga traidor na mga nasa pula na tinulungan na nga sila, binasag pa ng dinudurog pa. To make the story Walang short, utang na loob. walang utang na loob. Yun. Nako, yan na nga. Yun. Sige. Boss Dada, bago tayo, kasi bago ko mawala sa issue, gusto ko lang linawin ito. Remember itong statement ni Pastor Kibuloy. Ang sabi niya, may patong na ito sa ulo ng 200 $2 million. 2 million, dollars. sorry. 2 million, 2 million. So ngayon, kung papansinin ko, pinag-aralan ko na naman ito, Ay, grabe. wala po itong pinagkaiba doon sa mga ginawa sa Mama Sapano. Oh, Kay parang- Marwan. Si Pastor hindi po terorista. Pero si Marwan, terorista, may patong na 500,000 pesos. Ay, No. hindi 5 million ba? milyon din, dolyar din ang pinag-uusapan eh. Hindi ko Ng matandaan. US eh. Terorista. Pero terorista yun. Terorista yun. Pero itong si Pastor, hindi po terorista. Ngayon, gusto ko talaga, yung ibig sabihin, yung sinasabi ni Pastor na meron akong patong na 2 milyon na dolyar, nangyayari nga dito. Kasi bakit? Ang daming mga SAP na pumasok. Ang daming mga SAP na pumasok doon, hinalughog lahat sila, para isa lang po kay isang tao lang hahanapin, na isang religious group, isang mangangaral, isang tumutulong na hindi terorista. Kaya ang kailangan ng in aid of legislation para yung protocol ma-revisit. Kasi pagka pastor yata talaga, tsaka pare, kasi pag yung terorista 44 lang yung pinadala eh. 44. Pagka pare yata, tsaka Dalawang ganyan, mga madre, pastor at mga alagad ng simbahan. Kailangan ipadala mo 5,000. 5,000 o dalawang batalyon. Mas delikado yung pastor kaysa sa terorista. Basta dagdag ko lang ito. Ang pagkakaintindi ko, kasi meron naman ako pinagkumparahan dito, nung sinabi ni Pastor na, pakiusap lang ni Pastor Kibuloy na, sabi niya, siguraduhin lang ni President Marcos na huwag mangialam ang Amerika sa kaso niya dito, pero ang sinagot wala. Hindi man lang sinuportahan yung kapwa Pilipino ni Mr. President. Ay, ang daming Amerikano doon na sundalo sa... Pangalawa, pero doon ho kay Congressman Tebes, ito sinabi niya, may death threat ako. Anong sabi niya? Saan mo gustong bumaba? Diyan sa base militar ng Florida Blanca, sa Basa. Ilang pulis ang kailangan mo, ilang sundalo kailangan mo, bibigyan ka namin ng escort. Samantalang yung kay Pastor Kibuloy, Master Judea, at Boss Dada, Coach Oli, nakikiusap lang si Pastor na isecure niya lang ako na wag makialam ang Amerika, wala pang ginagawa. Ito wala, hindi niya ma-secure. Ano meron? Kaya dun pumapasok yung sinasabi na pinagkanulo na ba nga nitong ni Marcos si Pastor Kibuloy sa mga Amerikano. Parang ganun na nangyayari kasi ang daming Amerikano dito. Hindi natin alam pero kung pagbabasihan natin yung mga ginagamit nilang taktika at yung mga pagpalipad-lipad nila ng mga military grade na drone. Drone. Amerikano ang magagaling dyan eh. Diba? Oo. Kaya hindi natin alam. So abangan natin ang mga susunod na kabanata kasi hindi naman papayag ang taong bayan at especially hindi naman papayag ang Diyos na api-apihin yung gumagawa ng kabutihan. Tama. O sige, ganito tayo. Final message kay Coach Oli para sa ngayong araw na ito. Tapos na ba tayo? Oo, 9:00 na. Bilis Kasi na. si MJ Mundiar nagagalit na naman. Hindi, yung sa akin ayaw yung na last late message. yan. Sundalo yan eh. Always on time yan. Yan.
Siguro yung last message ko, bigay ko na yung oras ko kay Brothers Travelers kasi bihira lang naman siya dito. So, sa'yo na yun, Brothers Travelers, sabahan mo. Ang galing talaga. Brothers, pasok. Sige. Yun, mensahe ko lang ho sa... I-promote mo na din yung ano mo, Yes. yung channel. Mensahe ko lang po sa bayan ng Pilipino, maging mapagmatsyag sa nangyayari ho sa ating gobyerno ngayon. Uulitin ko po, maging alerto ho tayo sa lahat po na nangyayari sa gobyerno ho natin. At bukas, syempre, huwag niyo kakalimutan, kasama ko ho, kapartner ko, si Admar Villalando. Makialam, 3 o'clock in the afternoon. At marami ho tayong pag-uusapan. Isa dyan pag-uusapan natin yung mga langaw. Again, promise ko ho bukas, may pag-uusapan ho tayo. Siyempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe ho sa YouTube channel natin, Brothers Travelers. At again, basta ho dito ho sa Banateros, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan, sa'yo. Of course. Sa amin naman, pag tama, suportahan. Pag Pag mali, bigwasan. Yari tayo. Uulitin ko, wag ho nating tularan yung mga dumudura pa itaas. Ang bumagsak sa mukha nila, bumabagsak. Ang lupit dura. talaga nito. Alright. Marcel Ubibi to eh. Matindi, matindi talaga yung mga kaidaran ni Coach Oli. Sige, Master Judea. But anyway, ako, lagi naman tayo nandito. Basta, yun lang ang lagi natin pakiusap. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, gawin natin ang tama. At ayun na nga. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kita-kita po tayo muli sa Banateros. Mga Banateros dito lang sa SM9, pag tama palakpakan, pag mali banatan, ako po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. Brothers Travelers, Brother Danchan po. At ako naman po, si Coach Oli. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.